Magandang gabi sa aking mga kababayan. Maraming salamat at kasama na naman namin kayo dito sa presscon ng KOJC. Tayo ngayon, ang buong bansa ay nababalot sa kadiliman. As we speak right now, nakapatong sa ulo ni Pastor ngayon, si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, ang may kagagawan nito. 10 milyon ang nakapatong sa ulo ng isang inosenteng ordinaryong mamamayan. Yung mga kaso na fina-file sa kanya ay ibinuhay lang, but those cases have already been dismissed. And gusto kong basahin ngayon yung pinaka-wanted sa Pilipinas ngayon. Si Kamad Benito, 1 million for multiple murder, frustrated murder. Si Sulhud Linaya, 1 million para sa murder at saka multiple murder at frustrated murder. Si Batara Mustafa, 1.2 million for arson and double murder. Si Musa Alamada, 1.2 million arson at saka destructive arson. At i-skip ko na yung iba, Armon Mano, 2.3 million murder, multiple frustrated murder, and multiple attempted murder. Aakyatin ko pa si Furiji Indama, 6.3 million, kidnapping with ransom. At saka meron din siyang illegal detention. At yung pinakamataas, and it just goes on and on. Mahaba siya. Sa madaling salita, hindi lang nila inihanay ang isang inosenteng pastor sa mga convicted na mga terorista. Mas mataas pa para kay Bongbong Marcos ang ginawa ni pastor. No, so halatang halata itong si Bongbong Marcos, itong si president natin ngayon. And to add insult to injury and to rub salt in our wounds, siya pa ang may lakas ng loob na sabihin sa atin na sumunod na lang tayo sa batas. Siya mismo ang number 1 na nagva-violate ng mga karapatan natin. At alam natin yan, ang SMNI, ang KOJC, kami ni Eric, no? At saka si Pastor, of course, we have been on the receiving end of Bongbong Marcos's blatant abuse of power and the violations of our constitutional rights, the Bill of Rights, our most sacred rights. So, mga kababayan, gusto lang namin sabihin sa inyo, while it may seem like we are fighting for a KOJC and Pastor and SMNI, hindi lang po yon. Ang ipinaglalaban natin ngayon ay ang ating bansa at bawat Pilipino. So, our country is now in the dark night. No, it's in a dark night, and I would like to assure you that everybody here has been prepared for this, and we are willing and ready to fight for our country.